Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The Book of Hebrews chapter 3 verse 19. Maliwanag kung ganoon kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. And then dito po tayo sa Hebrews chapter 4 verse 1. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Napunta po tayo sa verse 11. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang yun at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasam palataya. The rest of faith. Pag-aralan po natin ano itong kapahingahang idinudulot po ng pananampalataya. Madalas maririnig nyo po sa maraming tao o maging kayo, karanasan nyo ito yun, parang pagod na pagod kayo kahit wala naman kayong ginagawa. Po, pagod na pagod kayo sa problema ng buhay. Kadalasan po sinasabi natin na hindi ko na ito makakayanan, hirap na ako, hindi ko na alam ang aking gagawin. Kailan ba matatapos itong mga problemang ito? Yan po ay naging karanasan po siguro ng marami sa atin. Maging ako po, dumating po sa punto na ganoon, na hirap ako sa dami ng problema. Bagamat hindi naman pagod yung aking physical na katawan, pero yung aking isipan ay pagod na pagod. At higit sa lahat, sabi ng Biblia, yung atin po palang espiritu napapagod rin. Kaya ito po yung binabanggit dito sa mga talatang aking binasa, na maraming mananampalataya maaring hindi makaranas nitong tinatawag na rest of faith because of their unbelief, yung kawalan nila ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral natin. Last week na tinalakay ko po yung victorious Christian living. Kasi po mapasok po tayo sa isang matagumpay na buhay kung tayo po'y nananampalataya. Sa panahon natin ngayon, dahil sa kawalan ng pananampalataya ng maraming tao, marami po ang pinahihirapan ng problema. Kaya pagod na pagod po sila sa buhay na ito. At may tinatawag pong rest of faith. Yun po yung binasa ko kanina sa Hebrews chapter 4 verse 1. At yan din yung tinutukoy ng Panginoon sa Matthew 11 verse 28, sabi ng Panginoon, lumapit kayong napapagal, nahihirapang lubha at kayo pagpapahingahin ko. Ang tinutukoy ditong kapahingahan ng Panginoong Hesus ay yung rest of faith. At ang nakakatuwa po, yan po'y pangako sa ating mga believers. Ang lahat ng nanalig sa Panginoong Hesukristo, entitled tayo na maranasan natin itong kapahingahang ito. Alam nyo po, malinaw po nag-aanyaya ang Panginoon sa Matthew 11 verse 28. Naintindihan na ninyo kung bakit po nag-aanyaya ang Panginoon. Kasi alam niya na marami sa atin ganoon po ang kalagayan. Kaya yung pangakong yan, dapat po maranasan natin sa ating buhay. Ma-experience natin itong God's rest na ino-offer ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 4 verses 10 to 11, we should enter God's rest. Katulad ng pagpasok ng mga Israelites sa promised land. At ang sabi nga, make every effort to enter that rest. Dahil sa totoo lang po, nakakapagod talaga po ang mabuhay sa mundong ito kung hindi tayo mamumuhay ng may pananampalataya. Kaya ang sabi ng Biblia, we walk by faith, not by sight. Kaya ano po ba yung kailangan natin? Ang kadalasan po, ang madaling makita sa atin yung tinatawag na kapaguran sa pag-iisip. Kasi yung mga worries, yung mga anxieties, yung mga depression na yan, kadalasan po yan ay pagkapagod ng ating mga isipan. Yung isip ka ng isip ng maraming problema na parang di matapos-tapos, hindi mo alam kung ano yung gagawin, kaya yung isip mo hindi tumitigil. Marami pong ganyan ngayon. At ang sabi nga ng Biblia, there is no peace for the wicked. Kung hindi mo pakilala ang Panginoong Hesus, talaga namang pagod na pagod ang iyong isipan.
Ngayon, meron din naman yung tinatawag na pagod sa kanilang physical body. Yung napipilitan ka, umaga-umaga, gigising, papasok sa trabaho, ginagawa mo ito dahil kailangan mong kumita, dahil natatakot ka, baka wala kayong kainin. Kaya yung physical body, napapagod po yan. Ano po? Awang-awa po ako doon sa mga empleyado na daily bumabangon, gumigising na maaga, sumasakay, nagko-commute, ano po, at uuwi po yan gabi na, no? Bago makapagpahinga. Yung katawan po natin, pagka napagod po yan, pinagmumulan yan ng maraming mga karamdaman. Ano po? Pero ito po yung nakakapagod sa lahat, yung tinatawag na kapaguran sa Espiritu. Ano po? At doon po sa Luke chapter 13 verse 16, meron pong babae doon na Hudyo na pinahihirapan ni Satanas for 18 long years. Siya po'y nakukuba. Crippled, sabi ng Biblia. Ano po? Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, may karapatan itong babaeng ito na siya'y makaranas ng totoong sabat. Ano po? At dito mapapansin nyo, ano ba yung totoong sabat? Pinagaling ng Panginoong Hesus yung babae sa kanyang spirit, soul, and body. Kaya totoo po yun. Pwede nating maranasan na mapahinga tayo sa mga problema ng buhay. Kasi ito pong babaeng ito, 18 years siyang pinahihirapan ni Satanas sa pamamagitan ng karamdaman. Kaya alam niyo po, maraming Kristiyano, kung alam lamang sana natin ito, ano po, at matutunan nating makapagpahinga sa pananampalataya, pwede natin ma-experience ang victorious Christian living. Ano po? Kaya lang ano po ang naglilimit sa atin dito? Yung kawalan ng pananampalataya. Yung pong sinasabi ng Hebrews chapter 3 verse 19. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. No? Ganun pala ang tao. Kaya ang unbelief po, yan ay isang napakatinding kasalanan. Alam niyo po, sa pamamagitan ng unbelief, ang tao ay napapahamak. Hindi siya naliligtas. Ano po? Dahil lang sa kawalan niya ng pananampalataya. Kasi may solusyon na ang Diyos sa problema natin eh. Yung gospel. May solusyon na ang Diyos sa kasalanan. Ano po? Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Kaya lang marami pa rin hindi naniniwala. At may solusyon na rin ang Diyos para sa victorious Christian living. Kaya lang marami pa rin mga tao hanggang ngayon hindi nananampalataya na pwede pala yun. Ano po? Kaya pagod na pagod po siya sa kaiisip, nababahala palagi, nag-aalala palagi, at hirap na hirap yung kanilang mga katawan. Napakahalaga nito mga kapatid. Ano po? Kung gusto nating ma-experience ang victorious Christian living, kailangan lumakad tayo ng may pananampalataya. Kasi ano po, hindi imposible na ma-experience natin yung naranasan ng mga Israelites na nakapasok sa Promised Land. Yan po sinasabi ng Hebrews chapter 4 verses 10 to 11 kung tayo po ay lalakad ng may pananampalataya. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.